Breaking news tayo mga kababayan. Halaka, General Pokis na leader ng UPI ay inaabangan po ng bata-batalyong mga pulis para arestuhin ito sa kasong rebelyon. Nako, mga kababayan, ito po sinabi ni General Pokis. Yun ngang mga komunista nagmarcha at publicly naghikayat na sumali sa NPA para pabagsakin ng gobyerno ay hindi naman kinasuhan ng inciting to sedition at rebellion. Ako lang na nagsilbi ng marangal sa bayan ang kinasuhan, sila hindi. Ito po ang sinabi ni retired Major General Romeo Pokis, mga kababayan. So panoorin po natin itong video sa airport. Ito po, nakakagulantang po na pasabog po ito sa airport. Panoorin po natin mga kababayan. Dahil magugulat kayo dito. Ito po, ang balita na gumising po at umalingaw-ngaw, sumabog sa social media. Ito ay parang pag-aresto kay Tatay Digong na baka isakay din ito sa private plane papuntang Daheg. Halaka, mga kababayan ko. Matindi po ito. OMG, arestado na. Retired AFP General Romeo Pokis, sinalubong ng mga pulis sa airport. Bata-batalyon. Nako, mga kababayan. Panoorin po natin ano po ang sinabi ng mga kasama niyang retired general din at mga kernel na mga sumusuporta kay General Pokis. At ito po mga kababayan, panoorin nyo yung video kasi papasok po sila sa airport para arestuhin si General Pokis at napakaraming mga pulis dyan. Bata-batalyon ito mga kababayan. Naku po. At may dala-dalang warrant of arrest. Panoorin po natin. Romy Pokis, no? Andi dito yung mga arresting team ng CIDG. So kami naman ay sisiguraduhin lang namin na masusunod yung yung protocol, no, na alam niyo na sa mga nakaraang insidente na hindi maganda, pinipwersa. Ito naman kusang susurrender si dahil alam naman niya na may warrant of arrest at may piyansa naman. So gusto lang namin masigurado na walang violation ng protocol, arrest procedures. Opo, ganun nga sir, dahil nandito nga kami dahil for support kami kay General, no? So gusto lang namin na malaman magmula dito, saan tayo didiretso niyan sir? Ang diretso raw nito sa Camp Crame. Camp Crame. Hindi sa Camp Karingal. Hindi sa supposed to be sa Camp Karingal dahil nagtataka nga kami bakit si IDG ang sila ang complainant and yet sila rin ang mag-aaresto. Dapat parang delikadesa, dapat ibang unit ng PNP. Pero okay naman at mukhang maayos naman ang kausap namin yung arresting team. At mukhang okay naman. Ito sila sir yung arresting team. Sila magiging pwede nyong interviewin siguro para kung anyway, hindi pa naman no? Sige. Maraming salamat sa suporta. Sige sir, maraming salamat po sa Retired General Kita. Baka meron po kayong idadagdag kay sir. Ano lang, Happy New Year sa lahat, Happy Three Kings. Tuloy-tuloy lang yung laban natin. Salamat Ano sir. pangalan niyo sir? Colonel Galang. Si Colonel Galang. Paano magiging Happy New Year at Happy Three Kings? Inaaresto na si General Pokis na leader po ng UPI. Mga kababayan, dahil nga po dito sa kanyang mga binanggit noong rally po na hinikayat daw ang sandatahang lakas na bumaliktad at umalsa or lumaban sa gobyerno ni BBM.
ito raw yung kanilang naging grounds dito para kasuhan itong si General Pokis. Ituloy pa natin mga kababayan dahil papasok na po tayo sa airport at kasama na ang bata-batalyong mga pulis. Nako po, ginimbal ang buong social media. Mga kababayan, umabot ito hanggang Alaska. Panoorin po natin, ito na ba ang big fish na sinasabi ni BBM? Ito na ba ang mga malalaking isda? Nako mga kababayan, tila kabaliktaran po ito. Yung mga pangako niya na huhulihin ang mga malalaking isda na sangkot sa anomalya na pagnanakaw ng flood control. Dito ay parang kabaliktaran. Itong mga kritiko ang tinatarget, halaka. Panoorin natin. Lagi sa Congress. Salamat sir, salamat. Salamat sa pagpunta, salamat sa support. Ayun, So full support dito mga kababayan na yung mga kaibigan at kasama ni retired Major General Pokis, no. So ito daw po yung mga arresting team mga kababayan, no, ng CIDG. So ito po yung mga arresting team daw po mga kababayan, no, ng CIDG. So yun na nga po, no, yung kasong i-file nila laban dito kay retired Major General Pokis, yung inciting to sedition mga kababayan, at ngayon meron na pong warrant of arrest, kaya isi-serve na po nila ito, no, kay General Pokis pagdating niya galing ibang bansa, kasi doon po siya nag holiday, no, doon siya nagpasko at nagbagong taon. So ngayon yung kanyang balik January 6, at sabi kanina ni retired Colonel Mitran ay mga bandang alas 8 or 8:30 yung paglapag ng kanyang nasakyang eroplano. So dito lang po tayo mga kabayan, no, mag-abang sa may labas ng Gate 1 ng NAIA Terminal 3 dito sa may Pasay City mga kabayan. At marami na rin po dito mga taga-media ang nag-abang, naghahintay, no, sa pagdating ni retired Major General Pokis. Kasama na rin yung kanyang mga kasamahan sa AFP dati, no. Ayan nga po si retired General Carlos Kita, yan sila retired Colonel Galang mga kababayan, ay sumuporta po dito, no, sa pag aresto nila or pag-serve ng warrant of arrest kay General Pokis, to make sure na masunod lahat ng mga protocols, no, na hindi daw po mangyari ulit yung nangyari nung nakaraan, kagaya po nung nangyari kay PRRD mga kababayan, no, na sapilitan po nilang pinasakay doon po sa may eroplano at nilipad papuntang The Hague, Netherlands. At yun po yung sabi kanina ni retired General Kita, no, na masunod lang yung tamang proseso, yung protocol ng pag-serve ng warrant of arrest kay General Pokis. Although meron naman daw pong piyansa, no, naka-ready naman po ang mga abogado ni Ayan na mga pulis mga kababayan. Let's go inside the airport. Talagang sinugod na po ng mga bata-batalyon na pulis ito. Grabe. Ano ito, Tatay Digong? General Pokis din na maghain ng bail, no, kasi bailable naman po itong kaso niya mga kababayan. At ito na po yung inciting to sedition na ikinaso nila laban dito kay General Pokis sa kanyang pag-condemn, no, sa kanyang pagsalita against dito sa talamak na korupsyon ng dito sa korupsyon, no, na nangyayari ngayon sa ating bansa mga kababayan, na kung saan ay wala pa pong big fish, no, na nakulong mga kababayan. Taliwas doon sa pangako ni President Marcos na bago magpasko at bagong taon ay meron na pong makukulong mga kababayan, no? Pero Yun yung sinasabi natin mga kababayan, na nangako po si BBM na bago mag-akinse si Boying Rimulya ay may makukulong na malalaking isda. Pero anong nangyari? Dumating ang December 25, wala pong nangyari. Nung lumipas ang December 25, ay sabi niya, meron pa, huwag kayong magmadali. Meron pang December 25, nagmamadali. Pwede, hinay-hinay kayo. Pagdating ng December 25 or December 31, pagpatak ng alas 12, nasa kulungan na yan. Pangako yan. Pangako ng boss ko yan eh. Naiinip kayo. Abay naka mga kababayan. Kinain na yung lechon sa hapagkainan ng bagong taon. O, may nakulong ba? Wala po. So ngayon, eto pala yung pasabog.
si General Pokis pala ang aarestuhin. Nako mga kababayan, tila taliwa sa kanilang pangako na dawit sa flood control ang ipapakulong, pero si General Pokis pala. Sabi nga ni General Pokis, yun ngang mga komunista na nagmarcha at publicly naghikayat o sumali sa NPA para pabagsakin ang gobyerno ay hindi naman kinasuhan ng inciting to sedition at rebellion. Ako lang ang nagsilbi ng marangal. Ito, kung sino pa ang nagsilbi ng marangal sa bayan, yun pa ang kinasuhan. Ano na? Grabe talaga. So, yung nakulong lang ay si Diskaya, mga kababayan. Yung mga kasabwat lang, no, ng mga proponents, yung mga kasabwat ng mga politiko, mga kababayan, yung mga kontraktor at opisyalis ng DPWH. Yun pa lang yung naipakulong, mga kababayan. Yung main character, no, yung mastermind ay malayang malaya pa hanggang sa ngayon, mga kababayan. Kaya yun po yung hinihiling, no, at sigaw ng mga taong bayan. Talagang mapanagot natin yung mga magnanakaw talaga, yung mga big fish, mga kababayan. So yun na po, pumasok na yung mga arresting team. Ayan na, papasok na po tayo ng airport. Mga kababayan, panoorin nyo to kasi aarestuhin na po si General Pokis. So ayan, pumasok na sila doon, no? Baka doon sa mismong tube yata, mga kababayan, na iserve yung warrant of arrest na Terminal 3 General or Pokis. Terminal 1. Hindi ako nagkakamali. Nako, grabe ito si BBS talaga. Ibang klase. Talagang tinupad yung pangako niya. Si General Pokis palang arestuhin. Yan, ang dami mga media. Ayan, grabe. Parang Mala Duterte ito. Mala Duterte ang pag-aresto. Inaabangan na po. Ang dami mga pulis. Nagsikalat na. Baka kasi tumakas daw. Ayan na, ang mga pulis. Napaka-snappy. Ayan, mga kababayan. Hindi na mga ito. What's wrong with this government, mga kababayan? Why those meetings ay pinapa-arresto nila? What's wrong? Titignan mo yung mga nagrarally, sabi na sumapi sa NPA, hindi naman kinasukan. Samantalang itong si General Pokis na isang marangal at nagsilbi ng maayos sa bayan, ay ito pa ang kinasuhan ng admin ni BBM. What's wrong with this, mga kababayan? Ayan na, yung nakaitim, bit-bit na ang armas. Ayan, hindi tayo patalon-talon pa. Tingnan yung mga pulis. Ayan, tingnan nyo. Tingnan nyo. Ayan, paano ka-snap yung mga pulis. O, kita nyo mga kababayan? Ano pong masasabi nyo dito? Ano po ang sinasabi ng mga tao, mga kababayan ko? Ano po ang sinasabi ng mga tao dito? Magbasa po tayo ng mga eksena, ng mga sinasabi po ng mga komento. Ito po ang mga komento. Ito, mga kababayan ko, para po makita nyo ang mga sinasabi ng mga kababayan natin, ano ang kanilang damdamin sa gagawin nila kay General Pokis na pag-aresto dito sa airport na gaya kay Tatay Digong. Ito po.
ito po mga kababayan, tiyagain po natin ito kasi syempre, ito ay napapanahon eh. Ito po sabi dito. Tignan mo nga naman ang sistema ng politika dito sa Pilipinas. Ayan o. Ayan o. Mga kababayan. Ang sabi dito? Dito lang sa Pilipinas nangyayari. Our only hope is for God to intervene with this injustice. Ayan o. I believe God will make a way if the soonest possible. O, kita nyo. Ay, makakaiyak na naman. Bakit, sir? Ano ba, sir? Anong ginawa sa gobyerno? Hindi nag-file ng mga kaso sa mga involved sa corruption. Hindi kaagad nakulong ang suspect pag walang sapat na ebidensya. Hindi makulong agad, lalo na nga sinisiguro ng pamahalaan na sakto ang ebidensya para makulong ang suspect. Ikaw siguro may sapat na ebidensya ang pamahalaan na kasuhan. Bright ka naman, di ba? Doon ka na sa korte magpaliwanag. Ayan, yung mga ano ito, mga loyalista nga. Bulok na batas kasi at nakapanig sa mga masasama. Grabe talaga mga kababayan ko. What? Dapat kasi Sir Pokis, pag bintang kayo, totoo at meron kang proof, sundalo ka pa naman ng gobyerno ng Pilipinas, meron ka tuloy kaso, sir. Ayan, okay lang sana mga kababayan eh. Okay lang sana na gawin nila ito. Pero, gawin nyo namang balanse. Nababanatan kayo tuloy ng mga taong bayan. Sasabihin nyo, mangangako kayo na may makukulong na ng December 15, kasama ng 20 pesos sa bigas hanggang December 25. Nagmalaki pa itong si Boying saka si Dison. Ayan, naka-naka. Ito pa lang si General Pokis ang hinahunting nila. Paktay tayo dyan, sabi ni Champoy ko. Hindi totoo, gawa-gawa lang yan ng mga taong atat maupo sa pagka-presidente. Oo nga po, inutil. Gobyerno natin ngayon, sabi ni Gaudencio Anesa. Nagretiro na kayo sa baha. Nagretiro na kayo sa haba ng panunungkulan mo. Di nyo naubos ang NPA. Halak ah. May Diyos, sir, at hindi kailanman mananaig sa kasamaan sa kabutihan. Baliktad na kasi ngayon, sir, kung sino ang matino siya ang hinuhuli. Pero may Panginoon po na nagmamatiyag sa kanila. Kaya one day mananagot din sila. Ginamit ang power sa kasamaan. Kaya balik sa kanilang kasamaan na yan. Yan ang sistema ng gobyerno ngayon. Bulok na bulok. Huwag na kayong mag-alala, sir. Di natutulog ang Diyos. Darating din ang araw nila. Hayaan mo sila, sir. Ang sabi nga nila, sa Biblia, kung kukunin nila ang ari-arian mo, ibigay mo pati ang natira mo. At darating din sa kanila ang kapahamakan na itatangis nila sa buong buhay nila. Paano niya kasuhan grupo niya, grupo sulod sako. Naku po, mga kababayan. What's wrong with this mga kababayan? Bakit nila inaresto si General Pokis? Ni isang malalaking isda na sangkot dito sa pagnanakaw ng trilyones na ito, wala. Only Diskaya. Mga kababayan. Kaya kung umabot ka sa bidyong ito, maaaring ikomento mo kung anong masasabi mo. Ito ba'y makatarungan? O gaya rin kay PRRD na pinagkaitan ng katarungan at pantay na pagturing ng batas? Mga kababayan ko, maaaring i-komento ang mga iba't ibang mga opinion nyo. Mga kababayan, abroad, saan man po kayo lipalop ng daigdig, i-comment nyo kung saan po kayo at sabihin nyo anong masasabi nyo dito sa pag-aresto kay General Pokis. Okay po, ako si The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Nasaan na ang pangako mo, BBM, na may makulong ng December 15, December 25 hanggang December 31? Ito ba ang pangako mo? Si General Pokis ang ipaparesto mo? Yan po ang sinasabi ng mga komento. Sabi ni Bibian de Jesus ng Tarlac City. Dating loyalista nga. Ngayon hindi na.
nagising sa katotohanan na ang pagiging tanga ay hindi panghabang buhay. Naligo lang ako, hindi na ako tanga. Ayan mga kababayan. Dating loyalista nga, ngayon hindi na. Dating bobolista, dating tangalista, ngayon hindi na. Kasi naligo na siya mga kababayan. Okay, ako si The Wonders Philippines. 1 like, 1 share, 1 subscribe. Mabuhay po mga kababayan. Ito po ang sumabog na balita na umalingaw-ngaw at nagpaingay sa buong mundo at social media. Itong pag-aresto kay General Pokis. Mabuhay po.